Magandang buhay po at welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo on how to convert fraction to decimal form. Just like these examples, convert the following fractions into decimal form. Number 1, 3/5. Number 2, 1/3. Number 3, 4/3. And number 4, 2 and 2/5. So, paano nga po ba ito i-convert into decimal form? Yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so let's start with number 1 example. Convert 3/5 into decimal form. So, paano nga po ba i-convert ito in decimal form? Ganito lang po yun. Yung 3 po ay numerator, yung 5 ay denominator. So, una, kunin natin yung numerator which is 3 and then i-divide natin sa 5 na denominator. So, again, yung 3 po ay nasa loob, yung 5 nasa labas. Okay, so ito po yung tinatawag na long division. So, paano po natin i-divide yan? Since yung 3 po na nasa loob ay mas maliit kaysa sa 5, magdadagdag tayo ng 0 dito sa 3. Ano po? Para mas malaki yung magiging number kaysa sa 5. Pero bago tayo mag-add ng 0 dito, dapat ay maglagay po tayo ng decimal. So that is 0 point. Okay? And then next, dagdagan natin ng 0 yung 3. So magiging 30. Now, what is 30 divided by 5? Okay, that is 6. So yung 6 po ilalagay natin dito. It will become 6. And then multiply 6 times 5. That is 30. Yung 30 na sagot dito natin sa baba. Yan, 30 po yan. And then, you are going to subtract. What is 30 minus 30? Yan po ay 0. So, kung 0 na po yung lumabas dito, ibig sabihin, yun na po yung end ng pagdi-divide natin. Ano po? So, since 0 na ito, kukunin natin yung nasa taas, 0.6. So, yung 0.6 na ito po yung kanyang quotient o tinatawag na decimal form. Okay, na-decimal na po natin yung 3/5 into 0.6. So, ilagay po natin dito 0.6. Okay, so about this number 2 example? Convert 1/3 in decimal form. So again, paano po i-convert? 1 po is numerator natin, 3 ay denominator. Okay? So yung 1 numerator, kunin po natin, i-divide natin yan into 3. Okay, again, ito po yung ating long division. So here, yung 1 ay mas mababa kaysa sa 3. So gawin po natin, yung 1 ay mas mataas kaysa sa 3. So paano po? Mag-a-add ulit tayo ng 0 dito. So bago po mag-add ng 0 dito, maglagay po tayo dito sa taas ng 0 point. Okay. So, point po yan. And then, maglalagay po tayo ng 0. Okay, dagdadagdag po tayo ng 0. So, magiging 10 na po ito. Now, what is 10 divided by 3? Hindi po exact. But, how many 3 are there in 10? Ilang 3 po mayroon sa 10? Or, ano yung multiply natin sa 3? Na ang product niya ay mas maliit sa 10. So, ito po ay 3. So, lagay po natin yung 3 sa taas. And then, we're going to multiply. 3 times 3 is equal to 9. So, take note, malapit po dun sa 10 yung 9. Yun po yung hahanapin natin na i-multiply natin dito sa ating divisor. Okay. So, since 10 minus 9, you're going to subtract. 10 minus 9 is equal to 1. So, here, 1 cannot be divided by 3. So, hindi po pwedeng i-divide yung 1 sa 3. Again, mag-a-add po tayo ng 0. Since mayroon na po tayong decimal sa taas, hindi na kailangan maglagay ulit ng decimal. So, mag-a-add na lang po tayo ng 0 dito. Okay, so 10. Again, how many 3 are there in 10? There are 3 again. So, 3. Lagay po natin sa taas. Then, multiply again. What is 3 times 3? That is 9. So, lagay po ulit natin sa baba. Then, subtract again. 10 minus 9 is equal to 1. So, here, kung titignan po natin, ay 10, 10, 10, magiging ganyan po. So, ibig sabihin, yung ating pong quotient o yung decimal natin ay maulit yung 3. Wala pong katapusan. Ano po? Ang tawag po dito ay non-terminating decimal. Ano po? Okay, so paulit-ulit lang po yan na 10 minus 9, 10 minus 9, 10 minus 9. Kaya, yung pangatlong number na 3 dito or digit na 3, lalagyan natin ng verse sa taas. Ibig sabihin, yan po ay non-terminating at yung 3 ay nauulit na digit. So ito po ay 0.3333333 and so on. So para makat po natin yung 3333 na yan, lalagyan po natin ng bar sa taas. Okay? So 1/3 is 0.3333 in decimal form. Okay, so about this number 3 example, convert 7/4 in decimal form. So again, ang numerator po natin dito ay 7, ang denominator po ay 4. So
Using long division, 7 divided by 4. Okay. So this time, yung pong numerator natin ay mas malaki kaysa sa denominator. Ano po? So 7 divided by 4. So, diretso na po tayo mag-divide. How many 4 are there in 7? Isa lang pong 4 mayroon yan. So, lagay po natin yung 1 sa taas. And then, multiply po natin 1 times 4 is equal to 4. Yung sagot dito po natin lalagay ulit sa tapat ng 7. And then, we are going to subtract. What is 7 minus 4? Yan po ay 3. Since yung 3 ay hindi pwedeng i-divide sa 4 kasi mas maliit yung 3 kaysa sa 4, mag-a-add tayo ng 0. Ano po? Dito sa 3. So, ilagay po natin yung i-add natin na 0 sa tabi ng 7. So, at i-bring down po natin dito. So, magiging yan po ay 30. Since nag-add po tayo ng 0 dito, maglalagay na po tayo ng decimal dito sa kanyang quotient. So, magiging 1 point. Okay. So, ito na po yung kanyang decimal. So, now, yung 30 ay mas malaki sa 4. So, how many 4 are there in 30? Meron po siyang 7. Lagay po natin yung 7 dito sa taas. So, 7, then multiply po natin, 7 times 4 is equal to 28. So, dapat, kapag pinag-multiply natin itong number na kinuha natin at dito sa 4, dapat mas maliit sa 30. Ano po? So, tingnan po natin, 7 times 4 is equal to 28. So, mas maliit po yung 28 kaysa sa 30. Then, we are going to subtract. Okay? What is 30 minus 28? Yan po ay 2. So, again, yung pong 2 ay mas maliit kaysa sa 4. So, mag-a-add po tayo ng 0 dito po. Ano po? Sa 7, maging 700, and then bring down natin yung 0. So, itabi natin sa 2. So, magiging 20 na siya. Hindi na po tayo maglalagay ng decimal kagaya nung ginawa natin dito kanina kasi naglagay na po tayo ng decimal. Minsan lang po maglalagay ng decimal. Kahit ilang 0 pa po ang i-add natin dito. Okay? So, how many 4 are there in 20? There are 5. So, lagay po natin yung 5 dito. Tabi ng 7. Yan, 5. So, multiply natin. 5 times 4 is equal to 20. So, lagay po natin dito yung 20 sa baba. Yan. And then, we are going to subtract. What is 20 minus 20? 0. Since nag-0 na po tayo, therefore, ito na yung end ng ating division. Okay. So, yung 7 over 4 in decimal, ito na po yun, nasa taas. 1.75. Okay, lagay po natin dito. 7 over 4 in decimal form is 1.75. Okay, so about this number for example, convert 2 and 2/5 in decimal form. So, paano po kaya i-convert ito? Mixed fraction po yung given natin. So, madali lang po. Ang kuha lang po natin itong fraction part niya. Ito pong 2/5. Mamaya na lang po natin idagdag yung whole number niya na 2 dito. Okay, so 2/5, numerator ay 2, denominator ay 5. So, lagay po natin 2 divided by 5. So, again, in this case, mas maliit yung numerator dito, yung nasa loob kaysa nasa labas. So, mag-a-add tayo ng 0 dito. Yan. Pero bago ka mag-add ng 0, again, maglagay po tayo ng decimal. So, 0 point. So, 20 ito, divide by 5. That is 4. Okay, so lagay po natin yung 4 dito sa taas. Okay? So, multiply po natin. 4 times 5 is 20. Lagay po natin dito sa tapat ng 20 din lang. And then, subtract. What is 20 minus 20? 0. So, this time, nag-0 ka agad dito sa baba. Ibig sabihin, end na po ng ating division. Ano po? So, ibig sabihin, yung 2/5 naging 0.4. Okay. Kukunin po natin, yan, yung 0.4, tanggal po natin yung 0, yung 0.4 lang po kunin natin. At idadagdag po natin dito yung whole number, dito po sa kanyang harapan. So, magiging yan ay ganyan. Okay. So, magiging 2.4. Yung 2/5 in decimal, 0.4, idagdag natin yung 2 dito, so magiging 2.4. So, therefore, yung 2 and 2/5 in decimal form is 2.4. Okay, so about this number 5 and number 6, iwan ko po sa inyo. It's your activity. Try to answer. Iko-convert po ninyo into decimal form. Pwede po ninyong i-post yung video na ito and then decimal form po ninyo. Sa end po ng video na ito ay andun po yung decimal form ng dalawang fraction na ito. Salamat sa pod kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Okay? So ito po, yung decimal form ng number 5 and number 6. Number 5 is 3.44444. So non-terminating decimal po yung 4. And then number 6
ay 0.42857 and so on. So, may mga decimal pa po yan o may mga digits pa po dito. Kapag kinuha po natin yung 2 decimal place, yan po ay 0.43.